Mura gadua-dua man. Okay, praise God. Aton pakpakan ang Dios sa makausapa. Salamat sa Ginoo labi na sa aton mga bisita. Welcome ta kaayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Let us enjoy our hearts and minds sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kadayon aton pasalamatan ng Ginoo sa kadaugan sa Thanksgiving nila ni Sister Duna. Palakpakan naton ang Ginoo. Salamat tungod kay ang iya gipang invite majority nakatambong yun. Amen. Salamat sa Ginoo. And this time, magabarog ta once again, magamuyo ta sa Dios. Sa padayon naton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, magampo ta sa buhi nga Dios. O Dios nga gamhanan sa makausapa, hindi kami malipat Ginoo nga ang amon kabuhi imo lamang gikaluyan. Lord, sa sini naman nga adlaw sa pagsimba, nangayo kami sa imo o Lord og kaalam. Ihaplasi kami sa imo kahibalo, sa imo panabot Ginoo, kag ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon Ginoo God. Bisan pa man ang amon Ginoo Dios, haleluya, panabot Ginoo, ablihi kini. Nga gabay pa dili mangin usik ang pulong karon nga amon nabatian. Ang imo balan nga Espiritu Santo nga mao ang pinaka-the best namon nga magtutudlo sa sini o Dios nga kabuntagon. Salamat sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Let us continue sa aton gitun-an atong una nga Sundays as talking about people that surround on us. Amo ning usa sa mga padayono naton nga pagtuon sa sini nga kabuntagon. Because I believe ang kabuhi sa Kristohanon, He is what a blessings. Amen. People that surround on us, they were blessed by God for the sake of the believers who gain favor from God because God is with him. Kagabi nyo lang, ang aton tunan practically kag spiritually nag-refer kini sa kabuhi naton nga mga Kristohanon sa presente naton nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Kay ang realidad karon, damo karon Kristohanon nga hindi na blessing ang iya kabuhi. Tinuod na dili. Tinuod. Ang realidad karon nga nagakatabo, ang kabuhi sang Kristohanon hindi na blessings ang iya nga pagka-Kristohanon. Amo na nga ang pulong sa Dios tun-an naton agud nga ma-change naton ang direction kag routine sa kabuhi naton. Amo gani na nga may tatlo ta diri ka tawo nga gitun-an agud nga mangin examples pud sila para sa aton. Ang pulong sa Dios nag-ingon, ini gisulat kini aron kita makakaton og labaw sa tanan aton makuhaan og pinakamatahom nga exhibit ang ilang kabuhi. That people surround on us, amen, sila mismo nagalantaw sa aton. Let's say for example lang, baliko naton gaina ang mga testimonies. Abi mo lang, sa 1,000 kahuna-huna, wala ko magtuo nga ang mga tao nga pirmi naton makauban sa convention, ilan na memorize ang mga taga-kabak. Sa 1,000 nga huna-huna, ako ay ko magtuo nga amo sa to ang ila nga gitawag sulti. Sila gali mismo nakatanda na. Tungod sa kadugay na nga panahon, kagdayon nagbalik dito sa panaad sa Bacolod, kagdayon pagkahuman dito sa gitawag sa Maragusan, kagdayon until such karon sa presence sa Bayawan. So, ang mga tao nga nangin kauban naton, which is people that surround on us, sila mismo paniid lang. Kag tungod ang mabito na nga sulti na kon, ang lakat naton sa convention, mangin blessings ta sa ila. Kag dayon, insakto gyud nangin blessings gyud ta sa ila. Mabito na nga sa convention, way ko magtuo nga amo to ang isulti sa pipila ka mga taga Mindanao, kag bisan pa man ang Visayas. Abi mo lang,
hindi kay tungod gipataas naton ang aton mga utod sa worship team. Abi mo lang ang Dios nag-upod gyud. It is because ang giatangan nila ang praise and worship sang tagabantayan. Oh. Pagkahuman, praise and worship, para sa ibang daw last day na. Oh. Para sa ibang daw last day na. Oh. Daghan ang namauli kay tapos naman para sa ila. Abi mo lang, way ko magtuo nga ang mga taga Mindanao, ila na di ay namandaan ang mga tao nga pirmi gabarog sa pulpito. Ila na, bisan ako, di ko makatuo nga sa dugay na nga panahon, memoryado na nila ang mga tao nga nagabarog. Oh, subong sina. It is because matag convention, lain-lain manggod ang ila mga batanon pa, pero ang aton maintain yapon. Maintain yapon mga senior citizen na. Ingana. Oh, gilantaw si Joseph, gilantaw si Ulyot, gilantaw si Blas, oh, gilantaw si Nunong. Kadayon, pag sila nga, di naman ang inyong star dancer. Ingana. Kaya ngon ko, agoy si Romeo. Sila siya, ang tigulang. Ko, ari. Ingana. Amo na nga, ini sila, nangin blessing. Kag amo ni ang pinakatahom sa kabuhi sa Kristohanon nga inabang bisan diin ka maglambot nga lugar nangin blessing ka. Nangin blessings ka. Kag amo ni ang aton kabuhi nga Kristohanon. Either diin ka man malambot, sino man nga tao ang imong kaupod, ang pinakaimportante mangin blessings ka. Amo na nga salamat sa Dios tungod kay ang Ginoo naghatag pod og extraordinary nga kusog kay tinuod bitaw halos ang bantayan matagabi may bisita. O mag-inatubangay dito ingana nya tag-alauna na magbuwag. Munang usahay ang akong ikuan para makapahuway mo pauli na lang kog sayo. O kay tungod kay nangin blessings ta para sa ila. Palapakan nato ng Ginoo. So let us look continually sa sining tulo ka examples naton. Una, si Jacob. Ang aton una nga gi-examples. Siling padiri ni Laban sa Genesis Kapitulo 30 sa 27. And Laban said to him, "Please stay if I have found favor in your eyes. For I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake." Dito sa Cebuano, ingon diri, miingon si Laban kaniya, tuguti ako sa pagsulti niini. Nasayran ko pinagi sa akon mga pagpanagna, nga gipanalanginan ako sa Ginoo tungod kanimo. So people that surround on us, sila mismo ang maka-eksperyensya, makabatya, nga tungod sa imo, ilan na eksperyensyahan ang panalangin sa Diyos. Amen. Abi mo lang, si Laban, sa 20 katuig nga upod ni Jacob sa ila, iya mismo na eksperyensyahan nga sang wala pa si Jacob, diferensya sa dira nga si Jacob naglambot na sa ila. Meaning, ang kabuhi sa Kristohanon, kung diin ka ibutang sa Dios, may mga kaila ko nga namatay na lang ang giupdan, huwag yun kay eksperyensya sa Dios nga imong gialagaran. Sad to say, abi mo lang, hindi kay sila nga nagdaot ta. Abi mo lang, ang mga tiya na kundiri sa kabak. Amo ganit na nga usahay makasiling ko. Kay kung nakauna kami dayon diri, nakauna kami, maayo unta ang pagkaplastar. Galing kay sa paglambot na diri, may nauna na. Siguro kahibalo na kamo. Kag ang nauna diri, namatay na lang ang tiya na kun. Way gyud maayo nga masiling naton, nga makapadani, nga nagsiling, tungod sa imo, nakabatyag ko sa presensya sa Diyos. Wala. Amo na ang pangutana. Si Laban, abi mo lang sa 20 katuig, nga upod ni Jacob sa ilang balay, iya na pamatud-an, nga ang kabuhi iniya, gipakamaayo tungod sa kang Jacob.
Kag amo na ang kabuhi naton nga Kristohanon. Diin man ta nag-star, either nag-star ka sa imo ugangan, nag-star ka sa imo nga gitawag umagad, o either nag-star ka sa laing nga tao, ang importante, nangin panalangin ka. Kuha ninyo? Nangin panalangin ka. Hindi kay nangin kabugatan ka. Nga ang imong giistaran, kuwang na lang nga hiluan ka. Imbis nga panalanginan tungod sa imo, nabuisit sila tungod sa imo. Kag ang pinakasakit pa gayud, nagmasakit tungod sa imo. Abi mo lang atong natabo sa kang Ramel, naka-witness to ang iya gyud mga sakop sa pambot. Oh, dira sila si Joey. Ka-witness gito sila nga sa nangamuyo ta kang Ramel. Gipakita gyud sa Dios. Abi mo lang ang aton magod kabuhi nga Kristohanon. Hindi magod ni mo tuon ni nga mga tao kun way sila ka-experience. Parehas bala sa aton. Ako sa pagkatinuod kun way ko ka-experience sa gahom sa Dios, hindi mapuko ka pangalagan. Tandain gina ninyo, amo na nga sa kabuhi naton, ang number one nga impact diri, ang iya na experiencehan upod sa imo. Kag amo ning statement diri ni Laban. Amo gani na nga sa Genesis chapter 30 verse 27, may duwa lang ka phrases nga gitun-an naton diri. Una nga phrases ining pag-state dito ni Laban sa kang Jacob, "The Lord has blessed me because of you." Meaning si Laban iya gikilala kag giangkon nga ang tanan nga panalangin nga naglambot sa iya indi halin sa kakugi niya. Hindi halin sa iya nga gitawag abilidad kag talento, kundi gi-acknowledge niya. This is a praises of acknowledgement ni siya mo. This is a word of acknowledgement nga nagsiling siya. Gipanalanginan ko sa Dios. Tandayin ninyo gipanalanginan ko sa Dios tungod sa imo. So meaning, ang kabuhi ni Laban, iya gi-acknowledge nga ang tanan nga pagpakamayo nga naglambot sa iya halin sa Dios, natabo ni tungod sa kang Jacob. Amo ni ang natabo sa sini nga praises. Meaning, masiling ta nga ang ila kabuhi sa una kag pangabuhi, hindi order, may kasamok, hindi masiling naton bugana o hamugaway, pero sa naglambot ka, amen, sa nag-abot ka sa sina nga dapit, ang surroundings na liwat. Kuha ninyo? Ang surroundings na liwat, ang gitawag, ang arrangement, kaglabaw sa tanan, nakita nila nga, anam-anam sila nga gipakamayo sa Diyos. Tungod kay, dira ka nag-istar. Palakpakan nato ng Ginoo. Kag amo ni ang expectations aton sa Diyos. Kuha ninyo? Amo nang ang ikaduwa nga praises nga gihambal diri ni Laban, I have learned by experience. Akon kini nakita kag na-experiensyahan upod sa imo nga gipanalanginan ko sang Dios tungod sa imo. Iyan na-experiensyahan sulod sa 20 ka tuig. Nagdamo ang kahayupan ni Laban. Pila man lang ang nahot ni Laban sang wala pa si Jacob. Pila man lang ang iya kagitawag kapasidad sang wala pa si Jacob, pero sa nag-abot na dito si Jacob, kag si Jacob amo ang nag-uyat sa iya mga patigayon, nakita mismo ni Laban kung paano sa gi-increase sa Diyos. Silang pa niya, I have learned by experience. Meaning, ano ni ang word nga experience? The word experience derived from direct observations, particularly in that persons. Amo na nga baliko naton ang mga tao nga araa sa aton palibot ga obserbar ni. Oh, singa na imutupad ga obserbar ni. Inang Kristohanon ka, adto ka sa imo gitrabahoan, ini sila ga obserbar ni sa imo. Ila kasi ni ginapanidaan. Tuna, amo na nga kita mga muyo kita sa Ginoo. Nga muyo ta, grabe, maniid ni sila. Alam to, bal na ko, no? Abi mo lang, sa kabuhi naton nga mga Kristohanon,
inigsipyat mo ingon, sulti born again. Di ba? Hindi ka gyud kabati nga kung maghimo kag maayo, tungod kay born again man siya. Bisan sa aton diri sa simbahan, inang mga gi-invite naton nga mga dili Kristohanon, inang gi-imbitar naton nga mga gitawag hindi paluto sa pag-alagad, pareha sa aton mga bisita. Abi mo lang, ang ginaobserbaran sini nila, ang mga nauna. Lingayin nyo tupad sino ginaobserbaran? Ikaw. Karon, kung makita ka niya magsige kag barog-barog. Makita ka niya nga daw hindi ka interesado sa pagdahig. Makita ka niya nga daw ang imo huna-huna, dawayla, daw labay-labay. Abi mo lang, gituyukan ta sa mga tao nga nag-obserbar sa aton. Amo ni ang word ng experience, meaning sa kadugay na nga panahon, nga upod ni Laban si Jacob, way kahibalo si Jacob, yes nga si Laban, ga-obserbar lang sa iya. Kag amo ning tandaan naton, amo gani na nga kita tungod kay may Kristo na ta, ipakita naton sa ila nga may lain sa aton. Kuha ninyo? Yes, hindi ta perpekto pero mas dako ang bintahan nga may nanotisyahan sila sa aton nga lain ta. Karon manotisyahan nila nga bisan sa pagkaon way kagapangamuyo. Pagbutang sa plato, habhab ka lang dayon. Karon, may nanotisyahan sila sa imo, magsigi ka lang silpon. Way ka basa-basa sa Biblia. Karon, may nanotisyahan sila sa imo, nga ang imo naong aral ang Pirmis TV. Karon, may nanotisyahan sila sa imo, nga hago ka lang dayon, way gani ampo. Kuha ninyo. Abi mo lang tandaan na ton, way sila experience nga maayo nga halin sa imo. Amo ning word ng experience. Amo bito na nga balikon na kon bisan diin ka pa ibutang nga balay, kon may natutisyahan ni sila sa imo nga lain ka, ina nga mga tao nga imo ginaupdan, makasiling sila sa imo, insakto yun nga Diyos ang iyagi alagaran. Insakto ni nga Diyos. Pero Kristohanon gani ka nga daway pagkabana, way nakita sa imo kabuhi, labi na way ang kausaban sa imo kabuhi. Kristohanon nga ang pamalikas ara ra gyapon, may mga tawo nga makanutisya sini sa imo. Amen. Kabuhi ni nga daway gyapon na transform, may mga tawo ni nga makanutisya sa imo. Siling sila, hindi ba daw pulo naman nakatuig balik-balik sa kabaka mo malang gyapon na. Makanotisya ni sila. Makanotisya ni sila sa imo nga palautan ka lang gyapon. Damo ni sila may manotisyahan sa aton kabuhi. Meaning, importante ang notisyahan nila sa aton ang mga maayo tani nga mga butang. Kuha ninyo? Amo nang aton pangamuyuan. Nga hindi mga butang nga hindi maayo ang nanotisyahan sa aton, kundi mga maayo nga butang. Kagdayon ang giistara naton, bisan hindi ka pa mag-share, makumbinsi na siya nga musiling, muupod ko sa inyo simbahan. Kuha ninyo? Kaya na nakanotisya siya nga, insakto ang gihimo nimo. Ang imo mismo gihimo, amo ni ang number one nga makatag impact sa ila kabuhi. Amo nang insulti na kung di ka makahatag impact sa iya, mangin impacto ka sa iya. Amo nang aton kabuhi nga Kristohano. Lanto alam bala, si Jacob, grabe kaluyahon si Jacob, pero may nakita sa iya. Ngaway nakita ni Laban siyang kaugalingon. Kag amo ning butang aton paningkamutan. Anong word nga experience? It is the word derived from direct observations, particularly in that person's activity, circumstances, and events. Amo bito nga sulti na kon ining pag-upod sa mga gathering pareha sini sa conference, salamat sa Ginoo Convention, part ni nga maka-experience ka. Parte ni siya. Kagdayon dira sa experience, mudugang pagayod ang imo pagsalig sa Ginoo.
Kaya nga, dira ka ka-experience sa mga kaupdanan naton sa Universal, lain-lain nga mga gitawag. Style nila, lain-lain nga gitawag masiling naton, sistema nila, pero malipayon sila. Akon gilantaw sa Pastor Ricari, galantaw man siya, nakasiling ko, naniguang na lang upod-upod sa convention. Sobra 80 ng edad, pero di kagigkasiling, di na ko kay kapoy na. Puno sa experience ang kabuhi. Amo ni ang aton gikinahanglan. Amo na nga ang aton kabuhi, kabuhi ni nga ang Dios gusto niya nga may impacta. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, ano pang gihambal na rin sa notes naton? Because of Laman experiences from Jacob, he found that his stock had wonderfully increased with Jacob's goods management. So he desired Jacob to remain. Anong hambal dito sa verse? Lantaw na ton balik ang verse. Siling pa dito sa verse 27 sa Genesis 30. Siling pa dito sa Cebuano. Mingon si Laban kaniya, tuguti ako sa pagsulti nini. Nasayran ko pinagi sa akon mga panagna, ngagipanalaginan ako sa Ginoo tungod kanimo. Dito sa English, balik ta dito. Ingon pa dito sa English sa New King James Versions. And Laban said to him, please stay. Grabe na nga ba siya, please stay. Pero kung hindi ka panalangin, ang imo giistaran mo yung santo pa ni maglayas. Tuod na. Santo pa ni maglayas ni. Pero kung maayo ang imong gihimo, abi mo lang, ang ila sinihangyo, pabili na lang ka mo diri. Pabili. Amo nang pinakataho. Parehas balasa sa aton nga gitawag pag-alagat. Abi mo lang kung ang Ginoo malipay sa imo. Daghan sa mga tao ang mapanalanginan. Kag ini nga mga tao nga mapanalanginan, maghandom ni sa imo. Lantaw lang. Sa grasya kag kaluoy sa Ginoo, pipila ang naghandom nga mga kauban naton nga simbahan nga mokadtog gyud diri sa bantayan. Kay gusto nila witnessan. Kag abi mo lang ang akong ipasalamatan, si Miro dito nangin instrumento siya. Diin sila mangutana sa aton activities dito kang Miro. Ang mga naka-star diri sa bantayan, dito sila mangutana. Gusto sila makasudong nga may mga nakita sila. Kuha ninyo? Amo na nga, sisilaban ka-experience siya, ang iyag-hangyaw ka nga ko, ayaw pagbiya diri. Please, stay. Amen? Sa notes na ton, anong gihambal dito? Kulang taon na ton. Yes, ang word ng experience. Experience is enough to bring unbelievers to strong belief. Tinoon ni Dili. Palakpakan na ito ng Ginoo. Tinood na. Tinood na. Abi mo lang, kung nakita nila, kag na-experiensyahan, amo pagini ang samot nga makapaligon sa ila. Enough na. Amen? Bastante na ni. Bastante na ni. Amo ganina nga pamalandungi, igsuon ko, pila ka nakatuig nag-istar sa sina nga lugar nga ang upod nimo hindi Kristohanon, pila nakatuig i-evaluate. Hapit na mo balik ang Ginoo. Pila ka nakatuig, 2 katuig, 3 katuig, 5 katuig, 10 katuig, i-evaluate. Kamusta ha ang kabuhi sa imong giistaran? Ano ang ila response? Ang imo gitrabahuan, pila ka nakatuig, kamusta ha? Ano ang ila response? Experience is enough. Bastante na ni para sa ila. Kag hindi ka magduwa-duwa nga ang imo nga gitawag istorya sa ila, makapaingganyo sa ila, makamotivate sa ila, kay nga nakita nila sa imo kabuhi. Tinuod na, amo bitaw nang ako nangamuyo ko sa Dios nga, gabay pa nga, ablihan sang Dios ang aton mga pangunahuna. Kung sa hilonggo pa nga term, ang aton paino-ino, aton ni ipasulod sa aton kasing-kasing, kag tandaan naton, kag mga muyo ta sa Ginoo nga, mangin blessings ta kung diin ta ibutang sa Ginoo. Sa aton man gitrabahuan, bisan kung estudyante ka, sa imo nga gitawag room,
Yes, mangin blessings ka. Either diin ka iplastar sa Dios, mangin blessing ka. Bisan hindi ka perfecto, pero ang importante, may maayo ka nga butang nga gipakita sa ila. Enough na. It is enough. Amen. Bastante na ang imo mismo, ang ila experience sini, bastante na ni. Amen. Kada yon ano pang word dire, experience. Many questions can answers by experience, who cannot answers by words. Tinuod ni dili. Ang mga tao nga ara sa atong palibot damo ni pangutana eh. Puno ang pangutana, puno ang ilahuna-una sa pangutana, pero matubag ni kung ma-experiensyahan nila. Upod sa imo. Many can answers through by experience that cannot be uttered by words. Sila mismo makasiling natubag yun ang akong mga pangutana. Amen. Paris, examples na ton. Si Brad Larry. Oh, kung mag-testimony di si Lily, silang kauwi sini nga babae. Magsige hilak-hilak. Pero sa naka-experience na. Sa nakakadto na. Anong hambal ni Brad Larry? Sus, amo diay nga magilak-hilak. Kay tinuod yun. Lain mo kung maka-experience ka. Mabito na mo makita. Let's say, for example lang, ang mga nagtestimony diri sa convention, hindi ka mo sini. Mabito ako, naka-relate ko sa testimony ni Romeo. Ang iya kasubo nanging kasubanan ako. Kaya nga, kabuhi ini ang pag-upod mo. Isakto tong hambal niya nga bugat siya kay nga gikabuhi niya ang pagtambong sa convention sa aton way lang ni sa aton kay hindi man naton kabuhi ang pagtambong, hindi ka makarelate sini. Latawa lang kay kon paghilak kay na ni Romeo nang hilak pud kamo, sige na lang tahi nila kay sini, nakarelate ko sa iya kay nga bugat na sa iya mo. Pero sa iban nga hindi tigtambong, hindi siya ka-relate sini kay way man siya ka-experience siya. Si Romeo nga nakahibi siya kay naka-experience siya man siya. Lain ang imo na experience siya, makapadugang ni kaligon sa imo pag-alagad. O bitaw na nga ang nindot sa to kung nakakuyog sa magpares sila ni Dudong Rab. Ko dito ka lang sa una Dudong Rab kay hindi ka gyud magsuka dito. Lain kun ara ka sa front. Di maayo why siya nagsuka? Oh. Si Jasper nagsuka, giingnan sa iya mga ang magsuka diri kug-on. Pitlokon. Siguro kun mo action na sa suka tunlo na niya kay mupigot madayon sa iya. Oh. Ang musoka diri piguton. Siguro sa kahadlok niya, iyan na lagi gagwanta nga bisan di sa suka. Yeah. Lain na maka-experience mo. Amo bito na siling ko, mas maay na lang ni magsuka kaysa nagupod, kaysa magsuka kas kahubog. Lain ang experience. Kagdayon, ano pa diri? Christians are blessings to the place where they live or even where they stay. Inga na imo katapat. Diin man ka nagpuyo, branches. Diin ka nagpuyo. Oh. Ikaduwa, nangin blessing ka ba sa imong gipuyan? No. This is what we call as in reality. Mabita na nga sulti naton, ining gitun-an naton. It is both reality ni kag spirituality. Ang reality karon sa aton dispensation, damo karon Kristohano nga hindi na blessing. Oh, amo ning realidad karon, amo na ang aton karon gitunan, it is both reality and spirituality kay sa presente nato nga kapanahonan, damo Kristohano nga hindi na blessing. There is no such thing as identity sa aton karon kapanahonan. Amo nang wali na kung dito sa convention, kung may nakita ka nga palahubog sa hindi Kristohanon, may palahubog po sa Kristohanon. Kung may nagataya sa luto sa hindi Kristohanon, may nagataya man po sa luto. May nagataya sa swertres nga di Kristohanon, may ara man po sa Kristohanon. Oh. Kung may gipriso sa utang sa hindi Kristohanon, may prisuhon man po sa Kristohanon.
Parihas tanan. Amo na nga malisod ni karon nga panahon, reality ang aton diri gitun-an. Upod ang spiritual nga kaalam. Amo na nga kun diin ta iplastar sa Dios, mga muyo ta, Lord, make me a blessings. Amen. Singganay mo kagulingon, Lord, make me a blessings. Oh, ingana. Ay pagsulti, Lord, make me a voice it. Dayon ano pang yambal dire? Christians, non-believers, blessed with outward mercies for the sake of their godly relations to believers. Silaban, they are what considered as non-believers. Pero, gibless siya, it is because ara si Jacob nag-istar sa ila. Amen. Amen ba? Yes. Hindi ka magsiling nga ang imo gistaran nagdato sa material, kay ang blessing nga kabuhi hindi lang sa material, kundi sa pag-abot nimo ang ila kabugaton, ang ila problema, ang ilang pagpuyo, yes, nigaan tungod kay ara ka. Hindi lang kay sa kwarta. Why diri nga nagsiling nga magdato sila tungod sa imo? No, kundi sukad nga nag-stars ka dira sa ila or something diin ka ibutang nga lugar, may nakita sila nga diferensya, may kalinaw, may kalipay, ang ilang kabugaton, tagaan, at the same time, ila nakita nga ang imo kabuhi nga may nampuon, naka-impluwensya sa ila nga ara ka. Kag someday, ini nga mga tao, maparehas ni sa kang laban. Hangyo lang ko, pabilin lang. Pakpakan na to ng Ginoo. And this is what the first examples nga aton lantaon. Ikaduwa nga examples. Kay tatlo ni katao ang atuntunan. Mauna ni si Jose. Let us read in Genesis chapter 39 verses 1 to 6. Lantaon na to. Gidala si Jose sa mga Ismaelita ngadto sa Ehipto ug gipalit siya ni Potifar. Usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya. Didto siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Ano din ang verse 3? Nantawan ninyo ha? Anong verse 3? Basahon na tanan verse 3. Anong hambal dire? Natawa. Ang verse, it is the same. May nakita si Potifar. Amen. Kitang tanan mo ingon, may nakita. Amo na nga careful kita because people that surround on us. Amen? Pag-abot na dito ni Jose, yes, tungod kay ulipon na siya, muning usa sa butang aton tunan, kadayon, gikuha siya as being slaves, kag dito siya nag-istar sa balay ni Paraon, sa dugay na dito puyo niya kang Paraon, si Paraon nakamatikod na. May nakita na siya kay Jose. Perti katawong nga kabuhi, no? Ini nga mga tao ni, mga unbelievers ni. Parehas sa kang Potifar. Yes, kung lang tao na ton, lain ang iyang Diyos kaysa Diyos ni Jose. Habi mo lang kung lang tao ninyo sa drama sini nga salida. Daghan sila nga slave ang gibaligya dito sa mga Ismaelites. Habi mo lang, una, gibriefing sila, kagimotivate sila sa pagsimba sa Diyos-Diyos sang mga taga-Ehipto. Si Jose ang wala nag-upod. Purmiro, gipintasan pa si Jose tungod kay wala siya miuyon sa Diyos-Diyos sa mga taga-Ehiptohanon. Kailain ang iyang Diyos mo. Silang pa niya, ang Diyos nako, Diyos akon katigulangan, nga mao si Abraham kag si Isaac. Meaning, wala sa miuyon sa sulti sa gitawag sa mga ituhanon, nga musimba siya sa Diyos-Diyos ituhanon. Gipintasan siya, pero sa nagkadugay na nga nagkadugay, may nanutisyahan si Potifar.
may nakita siya sa kangusi. Pertino. Amo na ang aton pangayoon sa Diyos. Nga ang nakita sa aton, mangin blessings ni sa ila. Anong hambal riya? Sa verse 4. Anong hambal diri sa verse 4? Gikahimutan ni Putipar si Jose. Natawa lang. Kitang tanan mo ingon, gikahimutan. Gikahimutan ni Putipar si Jose. O ang iyang pag-alagad kaniya. Busa, gihimo niyang piniyalan si Jose sa iyang balay o sa tanan niyang kabtangan. Lang tawa lang. Kung mahamuot ang isa ka tao sa imo, ang promosyon na galambot. Amen. Galambot. Amo na nga nakasiling ko, Lord, ining music team, naka-play sila sa sine nga mga dapit. Kaya nga, this is part sa promotion nila. This is part sa promotion. Kaya nga man, ako nagtuo, because promotion, sama sa gisulti na kong gamon, promotions, it came from the east, nor from the west. Promotion, it is came from the Lord. Gipromote si Jose. Aliman kasi na, gipromote siya. Amen ba? Meaning, once nga ang Ginoo malipay sa imo kabuhi, iya ka i-lift up. Kagdayon, anong hambal diri sa verse 5? Sukad ni adto, gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Putipar. Amo gihapon. Amen? Sukad ni adto, nagpasabot the same experience. Sa wala pa naglambot, si Jacob kang Laban, diferensya ang iya pangabuhi. Pero sa pag-abot na ni Jacob, gibless si Laban, tungod kay si Jacob, ara, the same gihapon sa kang Putipar. Meaning, yes, ini sila, may position, kag kun lang taon na ton, tungod kay pangulo siya sa mga gwardya, lain ang iya nga gitawag pangabuhi. Pero gipamatud-an diri nga gi-increase pagayod pag-ayo si Putipar tungod kay si Jose nalambot sa iya panimalay. Amen ba? Ang kabuhi sa Kristohanon may ara sa iya nga way sa iban. Anong hambal diri? Sukad ni adto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Putipar tungod kang Jose. Amen. Singanay mo katapat, gipanalanginan ang iban tungod sa imo. Amen. Tungod sa imo. Wow, that is a blessings. Amen. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug sa iyang kaumahan. Verse 6, gipiyal ni Putipar kang Jose ang tanan ug wala na siya laing huna-hunaon gawas sa iyang pagkaon. Amen. So siya do katahom ang naglambot sa sini nga gitawag pamilya kay may Kristohanon o magtutuo nga naglambot sa ilang balay. So kung lang taon na ton sa sini nga passage, dito sa Easy English Version, sa verse 5, Potiphar give Joseph's authority over everything that belonged to him. Then God blessed the household. Amen? Then God blessed the household because of Joseph. May mga butang nga bagay na ton pamalandungan. So according pa sa notes na ton, kulang tao na ton dire, Joseph is a good example of believers who trusted God of his life and made the best of his difficult circumstances. Kagdayon, siling pa dire, sa notes na ton, the blessings of the Lord was very evident to the people in Potiphar household that they knew that Joseph was the cause. Amen. Sila mismo may ara kahibalo kundi inggikan ang ila pagpakamayo. Nakuha ninyo? Sino ang hinungdan? Sino ang tinubdan kaglabaw sa tanan? Sino ang gingamit nga ginbless sila? So why iban? Joseph is the cause of blessings. Pakpaka na ito na gin. Meaning, it is because of Joseph. Amo na nga dire na ito makita si Joseph
Yes, shadow kagitawag miserable ang kabuhi niya, but still nangin instrumento siya to bless Potiphar's house. Kag amo ni ang usa sa mga pinakatakom nga examples naton kay nga man si Joseph nag-agi sa grabe nga kalisod, tentasyon sa kabuhi. Kag according pa sa notes naton kung lantaw naton sa sini nga passage, the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sake, and according to verse 3 dito sa New Living Translation, sila pa dito, Potiphar noticed this and realized. May nanotisyahan siya. Parehas yapon. Amen. Potiphar's notice and realize. Ini nga tao, if you look sa temperament ni Potiphar, ini nga tao, observer siya at the same time, ang iya kabuhi is melancholy. It is because ang iya nga life, he is always in meditative. Iya kini nakita, kag iya ginapamalandungan. Kag nakonklud niya sa iya kabuhi nga si Jose, amo ang hinungdan nga giblas ang iyang panimalay. Kag dayon, Potiphar noticed this and realized. Potiphar was wise enough to note that every project he assigned to Joseph's death indeed prospers in his hands. Ang verse 6, kulang taon na ton, may praises dito sa sumpay. Si Jose, maayog, barug, o gwapo nga pagkatao. Amen. Grabe, no? Amo ni ang testimony ni Sister Duna. Amen. Maayog, barug, o gwapo nga pagkatao. Amo na nga kita. Pero no, it is combinations nami kon may kapag-itsura, kada yun, kapyalan ka pa. Amen. Ang laway, bati ka nagnawong, bati ka pagayod o gitawag. Oh, di ka nagyod magamit, di ka nagyod mapusla. Siling pa sa Bible, si Jose maayog, barug, o gwapo nga pagkatao. Amen. Kay kon itandi naton si Jose sa sinay nga kapanahunan, hindi na ko magduwa-duwa, kaluwa ni agurang. Oh. Kaluwa ni agurang. The descriptions of Joseph in Genesis, the phrase Joseph was handsome in form and appearance. Meaning, gawas nga may sa hitsura, may barog. Amen. Kay damo, mayo hitsura, pero miyaot barog. May mga tao nga may hitsura, pero ang barog daw sanggot. Di ba? Ayan. Ang Biblia nagambal, gawas nga may siyag barog, may hitsura siya, at din at the same time, ang muscles niya kay slaves good siya. Ayan na. Kagabi nyo lang na slave si Joseph at the age of 17. Dayon, nadawat niya ang kagawasan at the age of 30. Sa diha nga nahimo na siya nga governor sa Egypt. Just imagine, for how many years ang struggles, kaglabaw sa tanan, for how many years ang iyang pag-antos. Start at the age of 17 and end at the age of 30. Tungod sini, ang verse 10 naghambal sa Genesis, siling padriya, og bisag adlaw-adlaw, gidani sa asawa ni Potiphar si Jose, aron makighilawas kaniya. Tatlo ka persona ang ako nakita nga naka-experience sini. Una, si Goliath. Adlaw-adlaw giaghat niya ang mga Israelites. Ikadua, si Samson. Adlaw-adlaw ginapatulog siya ni Delilah sa iyang paa. Amen. Nagpasabot ang tao nga gamitunon sa Dios, hindi siya hunungan sang kaaway. May panulay. Adlaw-adlaw kaniya kumbensihon para nga maguba ang plano sa Diyos. Amen. Adlaw-adlaw kaniya tintalon
agod nga ang kabuhi nimo nga blessings maguba. Kuha ninyo? Meaning, mangita paagi ang yawa how to destroy you. Kay kahibalo ang yawa nga kung ma-destroy na ang imo nga gitawag kabuhi, waay ka na sing maayo nga example nga mapakita sa palibot nimo. Kuha ninyo? Amo nang hambal na kon, if the foundations are destroyed, what shall a righteous do? Kung maguba na, wala na'y tao mutuo sa aton. Sino pa man ang mutuo? Amen. Amo na nga kasi adlaw, waay siya ginaundangan sa asawa ni Putipar. Sa matag, lihok ni Jose, ang asawa ni Putipar, nagasunod-sunod sa iya. May mga ginahimo ang asawa ni Putipar nga maingganyo si Jose. Sa gidramatize ang kabuhi ni Putipar, ang asawa ni Putipar, sa gidramatize, just imagine, timingon nga kung maligo ang iyang asawa, tawgon si Jose. Meaning, ginahimo, giniha ang tanan. Ginahimo niya. Isa ka beses, wala diya ang iyang bana. Iya gitawag si Jose dito sa iyang hulot kwarto. Kay nga man sa ito nga panahon, basta serban ka gani, hindi ka makabalibad kung ang amo ni mo tawgon ka niya. Tawgon ka. Kay kung sa ito nga panahon, ambot, pamangkot ako no inyo bana, kung ikaw si Jose, ang sa may buhaton niyo. Oh. Diba? Ikaw, bradinyo, kung ikaw si Jose, sa buhaton mo ba? Malisod eh. Partikalisod. Diba? Balisod. Laliman kasi na. Adlaw-adlaw ginainggan nyo. Nya labaw na kay ang mga Egyptian woman, mga gwapa ba nga mga babae. Oh. Lahi ang ila nga gitawag postura, ang beauty nila. Parehas bitaw sa kang Abraham, ang ulipo ni Sarah, yes, si Hagar nga taga-Ehiptohanon, sa pagsulti ni Sarah nga huliri ang akon ulipon nga si Hagar kay para makadawat ko sa iya. Pagsulti pa lang ni Sarah, nawa na si Abraham. Way pakahuman na ang iyang asawa sulti, pero siya nawa na. Diba? How much more ini? Diba? Grabe nga pag-inggan nyo. Grabe ang maayo nga mga pulong nga gipagwa sa asawa ni Putipar. Adlaw-adlaw siya ginadani. Amo na nga kita careful yun. Yes, hindi tanan masiling naton. Hindi kita makasiling nga ligon ka. Amo gani na nga kita. Kahibalo ang yawa. Kung diin ang imo wicked point, kahibalo ang yawa. Amo na nga careful kita. May mga aris aton nga ang aton wicked point, kita tanan mo siling kwarta. Oh. Ang aton kaluyahon, aton-aton lang ni hinayon talang kwarta. Tuod na. Abi mo lang kahibalo ang yawa. Agud nga maputol ang plano sang Dios. Agud nga magguba ang image sang Dios. Karon kon ang kabuhi ni Jose nakakommit siya. Amen. Ako nagtuo, musafir ang mga Israelites. Amen. May mga mag-antos yun. Amo na nga kita aton gid pirmi ipailawom ang aton kabuhi sa presensya sa Dios kaya nga ang demonyo matag-adlaw galihok sa kabuhi naton. Abi ninyo way kaway nga nagalihok, dira pa lang dan sa touch naton ga-inject na ni ang panulay. Ini mga touch naton nga way nasubmitar diya sa Ginoo, dira mo hagi ang panulay. Kag way takahibalo amo na ang imo distraction sa kabuhi. Kag ang Biblia nagambal, hangtod katapusan, tungod kay si Jose, pirmi lang siya gadagan.
Pirmi lang siya gadagan. Panahon nga labnihon na siya sa asawa, panahon nga gakso na siya sa asawa, mudagan na po si Jose. Amen? Mudagan na po siya. May-ari man di sa aton nga gadagan, pero nagbalik. Nagbalik nga hubo na kay nakainom nag-drive max, di ba? Grabe nga tentasyon. Amen. Palapakan na to ng Ginoo. Pero grabe. Why gid si Jose naghimo? Ang iya kahadlok ang kahadlok niya sa Dios. Bisan amo na to naglambot sa iya, pero still, ang Dios nagpabilin sa iyang kasing-kasing. Amo na nga sulti na kon, ang kahadlok sa Dios, amo ning number 1. Kay let's say, for example lang, nahadlok ka sa tao, way ka nahadlok sa Dios, panahon nga way da ang tao, makahimo kagid sala. Kay amo man ang imo gikadlukan. Pareha sa inyo, kung nahadlok lang kamo kang pastor, way kamo nahadlok sa Dios, mahal lang kung ara si pastor. Karon ko way si pastor, himuon yun ninyo ang sala. Pero kung nahadlok ka mo sa Dios, bisan wala pa'y pastor, bisan wala pa ang imong asawa, bisan wala pa ang imong bana, kay nahadlok ka sa Dios, hindi ka gyud kahimo. Kag amo ni ang ara kang Jose. Nahadlok siya sa Dios. Kag ikaduha nga gikahadlukan niya ang agalo niya. Kaya abi mo lang siling pa sa Biblia, kung giunsa nimo ang imo agalon, maupod ang pagtratar nimo sa Dios. Kuha ninyo? Kung giunsa nimo ang imong agalon, maupod ang pagtratar sa imo sa Dios. Gikilala niyo siya nga ang agalon niya, amo ang ikaduha sa Dios nga iyang gikilala. Anong hambal diri niyo siya? Hindi ko kabatas. Di ko kabatas. Gipiyal sa akon sa imong bana ang balay, ang mga yuta, gawas sa imo kay ikaw iya asawa. Magluwas na ang tanan akon gidumalahan, pero gawas na ikaw kag ang imong bana akon girespeto. Pero ang asawa niya wala. Amo na nga nakasiling ko ining tao gali nga kung ma-obsess na bala siya sa las, kung ma-obsess na siya sa gitawag sa alas niya, lantaw bala ninyo ang tao kung ma-obsess na siya. Bisan sa pangabugo, kung ma-obsess na ang tao sa pangabugo, mupatay ni. O, kung ma-obsess na siya, mupatay ni siya. Subong siya na. Amo nang pinakakuyaw. Amo na nga may mga Kristohanon nga na-obsess na siya sa iyang kaluyahon. Na-obsess siya sa iyang nga gitawag weaknesses. Gabay pa nga manging gawas nun ka sa sina nga kaluyahon. Na-obsessed na siya. Kagdayon ang Biblia nagambal, tungod sini, isa ka bisis way ang iyang bana, gitawag si Jose. Pagsulod ni Jose, ang iyang asawa, preparado na. Oh. Wala na'y saplot, preparado na. Oh. Pagkakita ni Jose, gilabni sa iyang asawa, ang sinina ni Jose, tungod kay gusto gid si Jose makalingkawas, nagisi ang sinina ni Jose, kag nakaipsot si Jose. Agod nga malikay ang asawa, kay nakita niya nga bisan kasi adlaw nga gitintal niya si Jose, ang tanan gihimo na niya, ang tanan nga klase sa pagtintal, gihimo na niya. Oh, siguro may magpalugod pa siya. Pero way gid madala siya, hantod nga naghimo siya usa ka ideya nga iya ipapatay si Jose. Kagdayon amo to nga gipatawag na niya ang bana, siling siya, girip ko sa imong ulipon. Ari ang iyang sinina nabilin pa. Parte. Nabilin pa. Ang asawa ni Putipar, bis actress. Mituo si Putipar. Amen. Amo na nga kung lang taon na ton, grabe kasakit sa kabuhi ni Jose. Sa panahon nga gipyala na siya, didto pa nga panahon nga ang kabuhi niya nagdrag na paidalom. Amen.
Lantaw na ton ang notes na ton before we end. Sila yung Padre, but the plans of God prefers the way for the episodes involving, meaning, sa aton gali kabuhi, para matuman ang Dios, may mga tao na siya nga gidesign nga kung ini nga mga tao malambot, amo na ang katumanan. Parehas bala sa gihambal nakon. David was nothing without Goliath. Amen. Hindi makilala ang ngalan nga David kung waay si Goliath. Because in every victory, God arranged the enemy. Because there is no such thing as a success man without sa tao nga gi-arrange sa Diyos. Kung lang tao na ton ang Biblia, David, it is almost nothing without Goliath. Amen? Esther is nothing without Haman. Diin sila nabantugan tungod may mga tao nga ginpang-arrange ang Dios sa ila nga amo ni ang mga opponent nila. Nakuha ninyo? Let's say for example lang, without Sambalat, yes, Nehemiah is almost nothing. Kag amo ni ang natabo, meaning may mga tao na nga gi-involve sa Dios. Agud nga ang plano sang Dios matuman. Pero kung si Jose mismo nakakumitar sa sini nga mga butang, naguba ang plano sang Dios tungod sa iya. Amen. Amo na nga sigana imo tupad, gabay pa nga hindi maguba ang plano sang Dios tungod lang sa imo. Amen. Anong hambal sa Psalms 105 verse 17 to 18? He sent a man before them, which is Joseph. Ang pagbaligya sa iya nagalito sa Ginoo. Pero ti kasakit, no? Kabi kasakit. Ang pagbaligya sa iya mga utod, hindi to kay masiling plano sa iya mga utod, kundi amo to ang karsada sang Dios. Ini nga mga tao, gi-involve ni sa pagkatao ni Jose, agud nga matuman ang plano sa Dios. Grabe kasakit lang. Amo nang ang Biblia nagambal, he sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. The heart his fight with fetters, he was laid in irons. Grabe ang programa sa kabuhi ni Jose. Amo nang sulti nakon sa magabarog ta diha sa presensya sa Ginoo. Amo nang sulti nakon. Si Jose, may upat ka robe nga makita naton sa iya. Ako ni pirmi ginabalik-balik. Una, ang bisti subong sa usa ka anak. Diin nagsugod nga ang iyang mga utod nasina sa iya. Tungod gitahian siya sa iyang amay nga si Jacob sa pinakamatahom nga bisti. Ang robe niya, it is a robe of being isa. Kag dito nagsugod nga ang iyang mga utod, nagtanom sang hindi maayo nga plano para sa iya. Yes, sama sa gibasa naton. Do plano sa mga utod niya, pero ang Biblia mismo nagambal, this is already a God's providence. Nga plano na sa Dios nga ipauna dito si Jose subong usa ka gitawag ulipon as being a slave. Kag ang Biblia nagambal, gibaligya siya sa iyang mga utod sa mga Ismaelites. Abi mo lang ang mga Ismaelites, kaliwat gyapon ni sa iyang tiyo. Kay ang kaluwa ni Jacob, sino gani? Esau. Ang mga Ismaelites kaliwat ni Esau. Kagdayon, gibaligya si Jose siya mga utod sa mga negosyante nga mga Ismaelites. Kag ang mga Ismaelites nagpalit sa iya sa 30 ka buok salapi. Kag pag-abot dito sa Ehipto, gibaligya siya dito sa kang Potiphar. Amo na tong paagi sa Ginoo.
Amo na nga sang dito na siya sa kang Potifar, ang iyang bisti, hindi na bisti sa usa ka anak, kundili ang bisti niya, bisti na sa usa ka ulipon. Amen. Kagabi nyo lang. Adto gali ang pagisi sa iyang dagom, gigisi sa asawa ni Potifar, may significance sa spiritual. Ano ang significant? Kung waay to gigisi nga dagom, hindi makadto si Jose sa prisuan. Kag posible nga magpabilin ang bisti niya subong usa ka ulipon. Nga hindi to amo ang plano sa Dios nga magbisti siya subong usa ka ulipon. Meaning, natapos na ang iyang dispensation dito sa panimalay nila ni Potifar, nga ang dispensation niya dito naman sa prisuan. Kag sang dito na sa prisuan, ang gibisti niya, bisti na sa usa ka piniriso. Amen. Pero atong iya kabuhi sa idalom as dungeon, it is considered as darkness in his life. Pero samtang dito siya kangit-ngit, wala ang Dios nagpabaya sa iya. Kag amuning isa sa tun-an naton nga bisan didto pa siya sa prisuan, bisan didto na siya sa prisuan, nangin blessing yapon si Jose. Grabe katahom nga kabuhi. Amen. Nangin blessing yapon sa dito sa mga piniriso, hangtod nga ang warden mismo nakapalipay si Jose sa iya. Amo nang tuod nga Kristohano. Amen. Kagdayon, hindi aksidente nga may mga kaupod siya dito nga napriso. Usa ang cupbearer kag ang usa amo ang maghimo sa tinapay. As a short story kay ato ni Usbon pagliwat pagwali. Abi mo lang gigamit to nga tao tungod sa damgo ni Paraon. Kagdayon nakagwa si Jose sa prisuan. Kag ang pagwa niya another na pod nga dispensation. Ang bisti niya, hindi na bisti sa usa ka ulipon, hindi na bisti sa usa ka piniriso, kundi bisti na sa harianon nga bisti. Nga nanging gobernador na siya. Amo ning gihamal na to kay na. Meaning, ang promotion ara sa mga tao nga nagmatinodanon. Amo nang hambal na kon gahapon, tungod kay nagdamgo na si Paraon sa 7 ka tuig nga kabuganaan. Kay human sa 7 ka tuig nga kabuganaan, mubulos ang 7 ka tuig nga gutom. Nakita na kon si Jose, sulod sa 7 ka tuig, ang iya kinaiya nagpabilin nga Jose. Still, he remained humble in the eyes of God. May mga tao karon, labi ng Kristohanon, abot pa lang isa ka tuig nga gipakamaayo, budlay na. Amo na nga halong ika mo. Parehas sa giambal diri sa Ipto, ang 7th years may ending yun. May dispensation ng pangabuhi. Amo na nga pag-abot sa dispensation nga gibugana ka sa Dios. Yes, hindi gid magpabilin nga ang imo dispensation magpabilin kasi na. May mga tao nga ako nakita, usahay Kristohanon pa, tungod kay may source na nga gisaligan, may sweldo na, may mga rason kung kaisa nga makasilay siya, may sweldo na bitaw ko. Amo na nga malambot usahay nga di na siya patudlo, hindi na siya patambag kay may gisaligan na. Pero siya silain. Sulod sa 7 ka tuig, still, he remain humble in the eyes of God. Nga bisan grabe na nga kabuganaan, pero si Jose, nagpabilin nga Jose. Amo na ang lessons nga aton bagay katunan. Nakuha ninyo? Lantawa lang. God promote Jose. Amo na ang bisti niya, bisti na sa harianon nga bisti. Amo na nga, ang pulong sa Dios, kung inyo ni isulod sa inyong kasing-kasing, madaog na lagi ka mo sini. Pero kung para sa inyo, hindi ka mo kaagwanta,
waay kadaugan ang Kristohanon nga nagapanago sa pulong sa Dios. Tuna, waay kadaugan ang Kristohanon nga nagapanago sa pulong sa Dios. Inang paglantaw nimo nga daw masiling ka nga daw nasakitan ka dayon, mo ipsot ka dayon, waay kadaugan na sa sina nga Kristohanon. Oh, tinuna. Imo kaayo sang bata nimo diha, imo na lang galiton pagkusi para mo tangis kay para makagwa ka dayon. Way kadaugan na nga Kristohanon. Nga that is a sign nga hindi niya dawaton ang pulong sa Dios. Realidad ang natabo kang Jose. Lantawa, gibless sa Dios. Amo na nga kita, yes of course, mintras buhi patas kalibutan, mga muyo ta sa Dios nga parehas kang Jacob, parehas kang Jose, nga nangin panalangin sila. Kag isa ni sa matun-an naton, halin kang Putipar pakadto sa presuan hangtod nga nagtungtong na siya sa atubangan ni Paraon sa trono, nangin blessing yapon si Jose. Because Christianity will design as being a blessing. Hinay mo katapat ang disenyo sa imo sa Dios nga mangin panalangin ka. Let us worship God. Awitan na to ng Ginoo. Lord, salamat sa imo mga pulong nga imo o Dios gihatag sa amon. Gabay pa nga ang amon nabatian ikabuhi namon diha sa imo tubangan Ginoo. Tungod kay ang breakthrough namon ara o Lord sa pagdawat sa mga kamatuoran. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristus.